ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities. I pray, Father, for our donor supporters, benefactors, the people who are working behind of this ministry. I claim for more people to join on this ministry. Father, I pray for our government officials. Enlighten them. As I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our management and staff, with Boss John Dingel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the G.D. Cragen Foundation Incorporated. Father, bless our advocacies to the less fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people on this earth through ideas. Bless the Wishes of Love community. Bless Altia, Blessed Center, my loved ones, Alma and Tia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Father, panalangini ang tanang nagsunod sa telebisyon, sa radyo, sa internet, sa newspapers, tiningkutlua, as I declare and claim for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, pains, anxieties, fears, worries. Father, please dissolve. As I claim that you may extend your healing touch sa dunay sakit sa utok, mata, baba, liog, kasing-kasing, sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa panit, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, undiagnosed diseases, please touch us, heal us, redeem in Jesus Christ's name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, heal us. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Padre Pio, San Escriba, Tula Anthony, Tuli Padua, San Vicente Ferrer, all Saints Brabos Blessed, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Mother Teresa of Calcutta, Saint Jude Tadios, please pray for us. Be with us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 7, 21, kama 24 ngadto o 27. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Ngadtong adlaw dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangya man kami sa minsay sa Dios, nagingilin sa mga yawa o daghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti nagtuman niini, may sama sa usa ka malamong tao nagtukod siyang balay diya sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan o mibaha ang mga suba, o kang hangin mihapak o mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba, kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mo tuman diini, may sama sa usa ka taong buang-buang nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan o mibaha, ug ang hangin mihapak ug mikusukuso na itong balaya na tumbak kini ug dagunog. Today we are remembering St. Francis Xavier, priest, patron of foreign missions, was born at Pamplona, Spain in 15th century. While studying at Paris, he became one of the first 7 followers of St. Ignatius of Loyola, Jesuits.
In 1541, 4 years after his ordination, Francis was sent as a missionary to India. After 13 months, he began preaching in the Portuguese colony of Goa, defending the natives from injustices and abuses. In 1549, Francis set out for Japan, becoming the first missionary in the secluded country. He determined to preach in China, but when he reached the island of Shanshan near Hong Kong, he fell sick. He felt sick there. He died in 1552 with the name of Jesus on his lips. Legacy, usa ni sa mga nag-ugmad si St. Francis Xavier sa Jesuits congregation. Speaking sa mga missionary, sila ang nag-una in the battlefields to proclaim the gospel of Jesus Christ. Muna ilang principle, to God be the glory, kay andam sila magpakamatay. Andam na ibuhis ang ilang kinabuhi, tudog alang sa kay mayaas Ginoo ug kaluwasan sa mga tao. In fact, our Pope Francis is a product of the Jesuit community founded by si Ignatius of Loyola o kang iyang abag-abag si Francis Xavier. Ang legasiya ni Francis Xavier, ang iyang dedication, ang iyang kasibot, ang iyang kadasig aron iproklamar ang Ebanghelyo sa Ginoo ug labaw sa tanan ang pagpanalipod sa mga dinawdaog nga nakasinati ug injustices sa kinabuhi. And hopefully all of us mao ning atong himuon nga sumbanan sa bisan unsang paagi atong ipadayag ang Ebanghelyo ug labaw sa tanan atong panalipdan ang uban nga dili makahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Si Francis Xavier may gugmaon sab kini sa pagtuon, mao gani daghang eskwelahan bibitbit sa iyang pangalan. In fact, our Pope, ang iyang gidang pangalan either of the true sense, Francis of Assisi or Francis Xavier. Mao nang kini si Francis Xavier may gugmaos pagtuon o pagtudlo o nang daghang tulungaan bida sa iyang pangalan, like Xavier University, Xavier School. Usa kini kadako nga painumdum nato nga study everything nga makatabang sa atong kinabuhi, spiritual matters, business matters, in order that mo progress ang atong kinabuhi. O di ta takapuyon sa pagtudlo unsay maayo. Nudlo kasi mo si katao how to progress unsaon parang mulambog mo asenso sa ilang estado sa ilang kinabuhi, or else din tatakapuyon sa pagtudlo may tungod sa Ginoo ngadto sa atong isikataw. Mao ni si St. Francis Xavier, kugihan magtuon, kugihan magtudlo. Kung naa ka niining maong virtue, kugihan ka sa tanang butang nga maayo, then doon na kay kinaiyas pagkasantos. You are a living saint on this earth, individual of you. Kung kugihan ka sa paghimo sa unsay maayo diining kinabuhi. St. Francis Xavier, the prayers for all of us to become like you. Di madlok mamatay, magpakamatay, di madlok manudlo. Tabangi mi, may sama mis imong palig-ingnan, madasigong manudlo o magtuon sa mga butang nga makaayo sa tao, sa katilingban o makaymayas Ginoo. Please do prayers for our healing miracles, enlightenment in Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports.
I notice, since I declare nga ang mga givers in the past will come back, naginahinay kinikatuman because I feel it. Kutob ko lang na mamalik mo our past givers. Keep it up. And hopefully, some of you will start it today. All of you givers, every month, our sponsors, benefactors, our generous givers, our partners on this ministry, nakadabuhan yung nag-update tayo wala sa crisis, financial, economical, or in all your different crises in life. Faithful mo, na-appreciate na sa Ginoo. Believe me, kung na-appreciate na ako na damor sa Ginoo, na-appreciate ang inyong pagbudlay, pagsakripisyo. Keep it up, tungod ninyo. We serve to thousands and millions of people around the globe in feeding their souls in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Unang be proud of this truth, nga tungod di mo, libuan, minilyon ka mga kalag ang atong natabangan, napakaon sa ilang espiritual nga panginahanglan. I feel that there will be newcomers to join on this ministry. Ako na nang gideklarar, kana ay mga bagong muapil, ako na nakita, o nang hopefully, ang binhi na miturok sa inyong kasing-kasing, the desire to do something for the glory of the living God, you will deliver it, inyo nang ipadayag, inyo nang ipanganak, inyo nang tagaan o katumanan. Please give birth to what you desire sa inyong kasing-kasing. And hopefully, you will start it today. If you want my full episodes through DVD, please order na mo, or else na ko'y pipila ka buk librong available to make your soul incredible. Sa matagpalit ninyo nina akong libro, matabangan ako inyong kalag, the time makatabang mustong ministeryo. But hopefully you can understand why I need to seal this book or ang akong mga libro kay para income generating, makatabang sad mo sa atong mga gipanghimo tungod kay kining atong mga kita sa atong gagmayng negosyo, panguma sa atong libro. Ang kita ani ato ra puning gipang-apod-apod sa unsay atong gipanghimo for our environment. Simpre, we have workers to maintain, to do our cultivation sa atong environment. Then, we have also our advocacy to our less fortunate. And you know what? All these matters involve money. Nang ako, ngita ko paagi where we can generate income, frankly speaking, para nga di ko bugatan. Nang I would like to declare this to all of you, regalo sa ministeryo, sanglit Pasko man, pag muhatag mo, ikalipay nato na inyong dakong kasubraan para nga mas gaan ang unsay atong mga plano sa maabot nga mga adlaw. And hopefully nakita ninyo ang mga bunga sa inyong kamagyatagon, sa inyong pagpaningkamot. If you want to talk to me in person, please call me, text me ahead, 0917-148-4335. Our latest givers, thank you to Brin Mill, Ginahan, Gabuutan, with Toy Mill, ang labing kupol ya sawang Gindulman, with Ben and Kinsiana Migraso, managsuon ni Do Presto Siano and RC, yung maigsuon. They're working with me at the back of the camera for this crusade alang sa kaluwasan sa kalag sa tanang tao. Thank you so much, Inahan. Pagpalain ka for working too hard. With Agaw Chupi,
ang dunya sa giwang pagpalain sila nga naifiras. Pagpalain kayo dyan, mga Yuma family. Thank you. And thank you also Pare Ramir and Mildred Bitancor, our business partner is Mildred. Yung mga products na sa Altia, usanas dakong tabang sa atong negosyo kay tagsara maningil. Salamat kayo. With Taymawi Bantilan and the rest of the people of Kindulman, our givers dia, pagpalain kayo. Then Tay Cross Inday School, ang successful parents sa Bunayag. Then Burgal Store sa Trinidad, Kindulman. Dungmin sa Tadina Alpinong labing kupol there is sa Tejero Bisprening Crisons. Sa Rosguling Cookies, Bisprening Ate Minsi. Then thank you Nulfing Wisman, asawa ng Captain, ay igsuon sa asawang Captain Lito Bitunio. Sangay ni kang Captain Lito Castulo atong kumpari. Mao ni mga politicians with Tay Peregrine and Alice Castrudis. With Tay Peregrine anay pining hamura, mga ngilngig nga mga politiko sa atong katilingban nga atong gipuyan. Thank you so much. And also do prayers to Lucring Baybay and Nay Lourdes Castro. Si called me last night, mingon si Nay Lourdes, brother, ang akong doktor na ibulong kay nganong taas na kong kinabuhi. Ni smile ta, ni katawa ta, nalipay ta, niya ng maong balita. Ako nagtuo, ang tao di pakwaon basta gamiton pas Ginoo. Pag naa sa misyon, labi na ang mga tao mangyatagon kay dagag mahimok sa katilingban. The prayers also to na Maria Kagampang, uban ni Madam Elaine, Nay Duding, and also advance happy birthday ni Nay Mili Oclaret, pamilya ni Kumaring Narsing Calvo, and the rest of the people. Thank you. Our latest givers, mga Galanido of Ginsularan, thank you so much. Fernie Filamididas, Melchor Irene Aguilar, Ramer Bitancor, and the Boracay and the Lads da Cogrildo, prayers to Madam DC Valderrama. Then Tony Lourdes Madira, kay Tony, pagpalain ka. I know, Nay Lourdes is praying for all of us. Global 1, Global 2 Business Resorts ni Tay Idil na itinaitan, pinakadagang resort sa Anda, Jopos Arden Sign. For more inquiries, come to Altia for more details sa iyong serbisyo. Asibis Body Fitness Gym sa second floor with Nay Luz. Ilimon, renew ang labing kupos, Kalipay, compound. Wala sila problema. Kanagpuyo mas Kalipay. Uba ni Jordan Balino, Gagandi Oro, ni Iljon, ni Chinili, tibuok na gining pamilya. Nagtabang sa itong ministeryo. Tanan niyang anak are working on this ministry. Morning model family. Then, Dumins, Tardina Albino, usa sa mga successful parents, yung mga anak, pulos yun daning kamot o ginahinay nga nangaplastar sa ilang kinabuhi. Diki Restaurant sa Port Area, ninumdum na kong Incoburn, igsong Incoburn. Kumusta Incoburn karaan? Nidson Marketing, Cellphone Logic Espadala. Negosyanteng Kumaring Narsing, thank you for always inviting us. Halos tanang okasyon sa ilang balay, di pwede absent kining ubos ninyong alagad. Hingana tanila kapinangga. Iljalop, kumusta Iljalop? Negosyante ni Vitabas Products. By the way, ang Altia is open for all of you sa laminain food supplement, sa Vita Plus products, kung gusto mo og items nga sama di ini. Andami mo facilitate, mo tabang para moabot na sa inyong mga kamot. We have an access to that. Maunay akong agda ninyo kung gusto mo Vita Plus food supplements or laminain. Then Tikulanda Galabo do presto na Pia Ranki, iapil sa inyong pangalyupo buutan ni pinangga ko ani na Pia Ranki here in poblasyon uban sa Ruwaji Provided Drinking Water tutulo pa sa ulan dun tuto sa nahatang kumusta.
pagpalain, buutan sa ni sila. Rosa Sedilio, then Sinendrin Turalba Sisters, kani dungan ginis lagtabang pilan ni katuig, way undangay. Ronaldo G. Galintis tong haligis ministeryo, ubas yang inahan na tibilan sa unya, mag-ina, they're working with me at the back of the camera. Titong Sailon sa Pahina, kumusta tayo Titong? How are you? Mukoy Kagampang, Obayb o Garcia, then Merspin, mukagod tanang klaseng lubi, mugaling wilabot bato, das public market, dool das karnihan ni Mas Rowel G. Ortiz, ni Jinjin Siken, or diba na ililing o nailinda, naradia, dool, ha? Ilang biblicksionis going section, fruit stand section, naradia. Then, na Bobby Elibera family of Garcia, pagpalain ay Bobby. Then, Taymanuel Kumita, kumusta Taymanuel? Hipis Kadagatan, dudulok ring bye-bye, Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, Inday Cruz School, thank you so much, buutang magtiayong labing successful, George Sila Kagampang, pinagpalang babae sa Garcia, kumusta Strilda? Estrella Asibo, sa Municipal Trial Court Hagna, Mimi sa Torino, Ubani Chacha Faith, Rose Golding Cookies, Cookies na Gold, Mrs. Manuel Bantilan, Mrs. Nona Virginia Alaba, Di Mestiza Di Garcia, classmate ning sa Lumalo, si Sar Flabusio, na si Raji Masin, Adtumos Manuel Garcia, The Walking Store, Filina, Capilito Sario Bitonio, Ubani Paping Sklamado, Manuel Tercia Narsing Manuel Liedo, Paridaboy, kumusta? Si Samado Parts, Paribert, Lucy Lorelia, Bispring Paribilyong, Des Garcia, kusog itong radyo de matag adlaw, Hermedes Ember Quartiros, Burger Store, Glutapangan, Bero Pinangamura, Construction Supplier ni Sinay Pining, Rico Mila, CB sa second floor, na aslay parlor dia, with Bamundi, and Sagbayan Dry Goods, Mandog Biliksionis sa public market. If you want to help, just look Sister Baby Lecciones for more inquiries. Attorney Esther Dopres, our legal counsel, nga ng pag-ampo ubas ng inang buutan na Idida Escobilia. Rostico Peregrina Gramiton, a woman of great faith, Peregrina Nas Paraon. Kumusta Peregrina? We are praying for you. Toninura Galbi, uban ni Angel sa Yuta, uban ni Dilia. Then, Winston Bibi Galgo, certified loving couples na atang sa di. Kumusta Bibi? Domina Guplo of Canulao, in ice cream na may Rosel o Arnold Naldusa. Tao bang magtutudlo ni Lucrin. Jero Isidra Tumakin sa Kalipay Ngog City, wa ni mga problema mga tawhana, taga Himuog, Kiriko Ranyeses, ubas Kabandi family, iyang pamilyas Butuan, Ronjik Drygoods, Pariasinto. Kumusta atong radio dia sa Eskinita? Then, Tay Miguel Manangina, Asibe sa kung iyong iyan sa Pundol, they're also working with me. And also seeking people to help us. For how many years they have done this? Kaya mga kaila ni Manangina adto sa iya hamuduol kay mutabang sa atong ministeryo. Mrs. Arlene Rabon, kumusta Arlene? Asa kadapit Arlene? Payaw ang dunya sa Duero. Arlene Rabon. Then Epifanio Fortuna Golden ay Fortunate, ang babae na magandang kapalaran kay sa pangan parang fortunate man. Then Francisco Alberta Oclida, manggatago nig bugas, pilimirong ani nila ihatag sa mga batang kapuspalad. Try ingon si Jojo iyang anak, brother, kasuway mi amo nigi practice ever since di mi kabsag bugas mag-abot. Testingin ninyo. Tuon niya nagmakasuway mo. Francisco Alberta Oclida, thank you. Mr. Caminti Poping Lacres sa kanipo, labing kupol dia. Gisrel Arnel Juana Makinano Calixta Amplayo, the prayers to Gisrel, anak ni Naihuana. Naihuana, keep it up. Si Naihuana nangita sa nis iyang mga igsuon, inahan, nga makatabang sa ministeryo. So far, tibok sa nis ng pamilya, gatabang nato. Yang anak, yang mga anak, yang igsuon, yang inahan, ang missing. From Anda. Abililo Gingging Vincent Amko Sep Wilding basta putaw atong higkala silingas mga kamusliman assalamualaikum mga muslim lipay kay tamot sugot mog sa dili hastang mga muslim nang minaw sa wali nining ubos ninyong alagan. This is the greatest achievement nga nahitabo
sa atong existence sa katilingban. Not only born again, Protestant, not only the other sikta nga dili Katoliko are also following with us, but you know what? Believe me, even Muslims are listening to us. Pinakanindot nga balita na. Jinjin Ristiken, Felix Bonifacia Riwa, Upanda, muni suba nga way tubig. Anyway, dagat ng ila diya. Kumusta? Ubas ng baray captain diya. Ipamusta niya ko na Bonifacia sa inyong kapitan diya. Then, animos of Bunga Ilaya, Idita, uban ni Akdal, Monilitis Givers nato, ni Raimundo Oglarit o Idita Bilicario, o Johnny and Maylene Akdal, naslay negocios LTO, pagpalain. Oscar Raimundo Luxin, yung anak pari, nagkita namin in one time, classmate ng inahan, Godswill City Agency ni Peribar Sabi, manager ni tanang security guards, higala nato. Primo de Taipa, kumusta pari Primo? Thank you also. Perigil Alice Castrudis, Eastern Bolinding Investors Incorporated CEO President, kumusta mo diya? Itong pinangga sa mga pamilya, mga Castrudis, mga kunyado o kandihay, mga rumaom diya, mga sombrio, mga professors dako sa Sibiscaf before Baiso karon. Then Asteria Dutaro, thank you. Jackson Finuba do prayers to Jackson for miracles and healing. Eric Wana Buiba, kumusta Wana? Jojo Clida, salamat. Manuel Lakang, naghatag sa nigbugas o financial. Joel Juliet Tigbas, kumusta? Juliet Lourdes Castro na Lourdes, ubas mga silingan dia. Manuel Mitring Birula, Marcelo Itira Busio te Marcelo, retired police, very generous. Bin Kinsiana Migraso, pagpalain. Bernal family, then Roldan Galarion, dispatcher sa series, then E.G. and Mike Luwayon, and Arlem Lakas Amparo, magtutudlos ginakot. Gita Galolo of Lubkanan, kumusta? Then Philip Lungay, Manro Idadulhaw, labing kupol ni Kanupaw, Animos Mambuol, kumusta mo, taga Mambuol, taga Divero. Pidre Asibis, kung Parig Mari, Animos of Kanupaw, Solano Sima Asistido, Arcilo Tarot, Saludo Tarot, Animos of Budyong, Tide Rudit, Bibilo Kasukot, kumusta? Pidi Abusion family in courtesy of Adil Yemet, Joseph Catanranien, how are you? Realdo Bilyas, Rosita Oklida, of Buktol, Nemos of Kansuay Duero, Star Bilma. Then Chingmaris Minimart, Natalia Bernadas, Princess Water Refilling Station, Arnulfo Joaquino, Clarita Misula Ubay, pamilya ng Merspin. Lili Anglis Pustanis, Toidols Kagata, do Presto Paritroy, sayang pagpanimpalad, pagandam sa tanan para sa iyang pagpanimpalad sa kadagatan. Then Arsenio Bisi Galido, Aaron Bibian Umbao, 4GM Trading, Tisi Paginawan, wa ni gubot, aplido pa lang, linaw na. Ibig Subino, Mersa Cadilinya, Bernadas and Beniba families, Gagandi Oro, Monto na kay Ukay, tong higala. Then Luis Loren of Gindulman, Moisisa Makinano, Rosindo Narcisa Saulan, do prayers to Narcisa, ang babaeng palaban, tag sa rin mahagad nga magpa-ospital. Sinayos na Narcisa rana, ang uban mahadlok siya, ingos mga anak, magpa-ospital ko. Kana, mahimon ta kang modelo sa uban, arong mga ayo sakit. Then, duning Puning Anisito Lido, kumusta ni Puning? Nicolas Elobido sa Lasinda, taga-Basdio, ipamusta kong kulas, Isabelo Saning Ulayer, o Bunga Ilaya, thank you Isabelo. Juarez family, then Victorina Salarda of Tabuan, Julian Goria Ranyen of Canipol, then Benjito na Aklan, Joel Jodelo Sigalindis, then Asteria Galiedo, Magtutudlos Garcia, na Frida Abundio o Yeye Escobilia, o minumdum kong Alex Bibitadem, pangamusta niya ko ninyo, and Pino and Gina Atsas sa Legacy Ticketing Outlet. So sa tanang nabasa nato, kamuna ang mantigo kung magpadayon mo, then kung nabasa inyong pangalan, then dugay na mo nga wakatag nagpasabot na nga
nag-expect yapon ang atong ministeryo ninyo. This is it. O kadtong wa mabasa din natatagan mo, please inform us kay aron atong maplastar, kay aron atong ma-recognize ang inyong tabang sa mga batang kapuspalad ug labos sa tanan sa atong gospel ministry na kada adlaw atong gi-broadcast ang ebanghelyo. So sa tanang mga nag-ampo, nagmahal, mga silingang kalungsuran, Alicia, mahal nako nga lungsod, I know mabutang adlaw Altia Farm will become one of the destinations of the people. Ako na nang gi-declare ng mga tao, mga dito niya income generating ng atong pagpanguma. Kay mabutang adlaw, ako ning isulti ninyo kung tugutas Ginoo. Mga tao, kay mutanaw sa mga tanom, mutanaw sa biyo sa palibot, niya mga og saging uban pang fruit trees. O gini akong gi-declare. Anay no, na ginahinay ni katuman sa tamang panahon. Uban ko news pagampo niya ang inyong pagpatronize aron maka-income si Brother Edsel, ang atong proceeds ana ato ginang gihapak di lang sa mga batang kapuspalad kundi ato sa nang gigasto aron nga malimpyo, manindot, makultibar nato ang atong kinaiyahan. Dili mituyok ang akong kinabuhi sa pamilya, negosyo, panguma, mga kapuspalad, pagwalis ebanghelyo o sa pagsulat. Nagtuko dinhi ko epektibo. Tanang nagpatingog radio, TV, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, ningon si Kristo, di tanan nagtawag nako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kadto nagtuman sa kabuton sa akong amahan. What is the point of Jesus Christ sa iyang pag-ingon nga di ta na nagsangpit nako malangit? This is true because salvation is not a less in value, cheap matter. Di na mubo og value, di na barato kining kaluwasan. Nga mo yung ka luwas ko, i-declare nimong luwas ka, or else mo yung ka Ginoo luwas ako, di na enough. Ngano tungod kay kinahanglan Filipos 2:12 ingos Pablo, work out your salvation. Trabahoa ang imong kaluwasan. Kinahanglan maning kamot ka. Kinahanglan imong ipakita sa Ginoo nga karapat dapat ka to be in heaven after this life. Kinahanglan nga imong ipakita sa Ginoo nga gusto ka mupuyo uban kaniya in eternal life. Anyway, all of us are destined to be in heaven. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang matag usa gipredestinang malangit, gipredestinang maubas Ginoo human niining kinabuhi. Pero bisan pa nga mao nay tinguhas Ginoo, apan kunang tao dili mo cooperate, kunang tao dili maningkamot, dili mo buhat, mao yung Santiago 2:26, faith without action is dead. Ang pagtuo kundi natuubanan og buhat, wa gunay kapuslanan. Unang sa Filipos 2:12, work out your salvation. Trabahoa ang imong kaluwasan. Unang dili na garantiya kumo kay sikag sangpit sa Ginoo and doing for nothing, doing nonsense things, wa kay gibuhat, wa kay gihimo. Do you think that God will save you? The answer is no. Sado pa, kinanglan ang unsay imong gilibka sa imong ngabil, kinanglan magmats. Kinanglan magsibo ang imong pulong ug ang imong buhat. There are people in Matthew chapter 15, 8-9, ingon si Kristo, kining mga tawhana nagpasidungog nako sa ilang ngabil lamang,
apan halayo ang ilang kasing-kasing kanako. In other words, na di mga tao nga kusog mo sangpit sa Ginoo, kusog mo ampo, kusog mga di, maayo kaayo, mulitok nining mga pulong sa pag-ampo, gitawag ni og lip service, ang pagpangalagad sa dila lamang, ngano tungod kay sa pagkatinuod lang, dili man makita diha sa iyang binuhatan. Di makita sa adlaw nga kinabuhi. Di makita sa iyang tinuod nga pagpuyo ang unsay iyang pagka-religious, ang unsay iyang pagka-Diyosnon. Mao ni hadlok. Mayo kayo ta moampo, may katamulitok sa pulong sa Ginoo, mayo kayo ta mangadji, mayo kayo ta mo garay-garay sa atong mga pangaliya, apan kung ibutang na ta sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong trabaho, sa atong pisina, sa atong negosyo, lahi ta diha ug lahi pud ta sa atong pagpangginoo. Kumbaga, in other words, dili congruent, wa magsibo, not parallel, not consistent, ngano tungod kay lahi man ang imong pagka-religious sa actual nimo nga kinabuhi. Mother people, ang tinuod nga pagka-religious, di lang nang active ka sa imong spiritual nga kinabuhi, di lang nang hingampuon ka, apil kag mga religious organizations. That's right, that's good. Pero, kung di nimo tabangan ang imong kaugalingon to do the right things, to become good, nga magtinarong ka, matransform ang imong kinabuhi, nagi kausaban nga makita sa mga tao, ug labaw na makita sa Ginoo, ang imong pagpangalagad, ang imong pagpangginoo, mahimo na nga kawang, mahimo na nga way kapuslanan. In other word, ngano tungod kay wa man nimo apply sa unsay maayong binuhatan sa kinanglan ng atong pagka-religious, ang atong pagpangginoo, ang atong pagka-Diyosnon, pagkinimbahon, pagkingampuon, ang sige natong rosaryo for us Catholic believers, ang sige natong sulod sa atong simbahan, kinanglan magsibo na kung tuatas gawas. Kinanglan magsibo na kung asa ka ipadpad sa imong adlaw-adlaw nga kapalaran. Daga nato, nindot kayo tatanawon pag naata sa organisasyon nga atong giapilan. Buotan ta, Diyosnon ta, kalma ta, passive, meek, simple, prudent in our words, in our action. Apan yun what, dagan nato nakasaksi, kay wa may sekretong di madayag, Mark chapter 4, or secrets will be revealed along the road. Daga nato, mga silinga nato, kailan nato, mga parente nato, wa gid mo believe sa ato. Nabi mga tao nga sige na kag pangginoo, sige na kag pangalagad, din wa gid sila mo believe. Instead, they will believe on you, they will make you as their models, they will make you as their inspirations, himuon kanila nga examples. Reverse ang hitabo, kabaligtaran ang nangyari, mga kapatid. Instead, you can receive affirmation, confirmation, appreciation from the people. Anyway, no need to be appreciated kung nangalagad ka, pero that's part of life. Nga nagi mga tao mo appreciate, malipay sa unsay imong gibuhat ka maayo. Although no need of approval, no need of affirmation, confirmation, appreciation, supposedly, but that's part of our existence. Nga naagi mo affirm, na mo approve, na mo appreciate. Instead, i-appreciate ka kay Diyosnon ka, maayo kay kamutabi, maayo kayo ka moampo. Kini igo man sa kuani, kining ebanghelyo karon, di ta na nagsangpit Ginoo, kay kami mga magwali, sige nagsangpit o Ginoo. Kunya di lang kaming nagwali kundi kitang tanan, kay halos tanan nagsangpit mag-Ginoo. Do you experience that there are people who appreciate
for what you have done, who affirm for what you have done. Nakasinati ba ka nga na mga tao sa palibot midayeg nimo? Then mao nay imong reward for doing the right thing. Nga mga tao ni appreciate, you deserve for that, to be appreciated, to be affirmed, to be approved. You deserve for that affirmation, confirmation from the people around you if you are serving God. Kung ingani ang itabo nga nay mga tao midayeg nimo, ni-affirm sa unsay imong pagpangginoo, this means you are in the right track. Mao gini akong barometers that you are in the right direction, that you are doing the exact things sa imong existence. Apan kung nakadungog ka og kabaligtaran, instead they will appreciate, approve, affirm, confirm for what you have done to God. Nakadungog kang criticize ka, gilibik ka, gilibak, ha? Kadugayan akong wali, na islang akong samot. Kadugayan akong tudlo, akong dila, di na maplastar. You know what? Kung ang mga tao sa atong katilingban wa na muuyon, dili positive ang ilang gisulti toward you, kundi negative, gilibak nung ka, gidaot ka anyway, pwede po nga sa imong pagpangginoo, sa imong kabuutan, sa pagpaningkamot, libakon ka. Pero along the road, it will be diminished. Mawa rin nagkalit. Mawagtang na, it will be dissolved in the long run. Ang ilang atake nimo kundi tinuod. Pero kung hantod karon wa gid ma-dissolve, pirmi ka pong kakadungog, gilibak ka, ngano? Tungod kay wa man magsibo imong pagka-Diyos nun og sa imong aktual nga kinabuhi. Diyos nun ka pero bisyuso, Diyos nun ka pero nag-drugs, Diyos nun ka living in illicit relationship, Diyos nun ka unya limbungan, Diyos nun ka unya kusog manglupig, Diyos nun ka unya di makita si mga adlaw-adlaw ngano isog kas ng balay, ikaw hari, way kalinaw yung pamuyo, way gugma. Mao nang uban, instead they will appreciate you, they will attack you, they will criticize you, they will mock you with malign words toward you. And you know what? Because of that, believe me, this is my analysis. Ikaw noon nakaangin makasa ng uban. I'm not saying here, do not serve God in order that di gid makasang uban nga masawayon ka, because wa magsibo, your word and your action are not matched together. I'm not saying like that na ayaw mong serve kaya libakon kas mga tao makasa nun sila, kundi I'm here to tell you, frankly speaking, please paningkamutin ninyo ng atong pagka-Diyos nun, pagka-religious, sakto na, nindot na nga active ka sa atong pagpangginoo, active ka sa atong pagpaningkamot. In fact, I heard that from Archbishop Jose Palma, show up, ipakita na religious ka, mabata ng BEC is established, is instituted, for what ground, for what reason, aron nga ang matag-usa mo active sa iyang espiritual nga kinabuhi, aron ang matag-usa madasig sa pagpangginoo. Pero kung diha ra kutob, that is what we call mere service lip or lip service, pagpangalagad sa dila lamang, apan dili sa tinuod nato nga kinabuhi. Mao nang kinidako kaayong pangutana sa matag usa nga nagsugod nagtikang sa pagpanerbisyo sa Ginoo sa iyang katawhan. Ang mga tao nga dugarang nangalagad sa Ginoo, ngano you never gain followers? Why? You are not prosperous in your service to God. Ngano wa mo lambo ang imong pagministeryo, imong pagpangginoo? Why you are not bearing fruits? Why you are not growing? Why you never gain followers around you? Anyway, not necessarily nga makakuha gyud followers sa unsay imong pagpangalagad, pero ang point nako ngano nga nakita nimo nga wa gyud motubo ang ibong pagpangalagad, wa mo dako, wa gyud mo lambo. Tingali ako raning analysis kay ang ubang mga tao sa palibot di man gyud na matago ang atong real us. Your real you cannot be hidden forever. Mulakra gyud na sa mga daw adlaw nga pagkinabuhi.
Mao na kun ang imong pagkinabuhi matag adlaw sukwahi sa imong pagka-Diosnon, di gyud ka mag-expect that the people will appreciate you, will follow your examples, will believe on you. I don't think so that the people will agree with you. Instead, they will criticize you. They will comment you. They will speak negative and harsh words toward you. And because of that, ikaw may nakaangin, nakasa ng uban, kay gilibak ka. Ngano, as what I have said, ang imong pagka-Diyos nun, wa magsibo sa unsay imong tinuod nga kinabuhi matag adlaw. Dako ning hagit sa matag nilalang. Dako ning hagit, even myself, nga tingali maayo ra ko muwali, maayo manudlo, maayo ra ko sa akong espirituhanon nga kinabuhi, engagement na ako in the public. Pero in my real life, sa akong pamilya, sa akong asawa, sa akong anak, sa akong ginikanan, sa akong maigsoon, di ko maayo. Then, unsa na pa-expect nga ako silang mapasunod padung sa Ginoo? No. Ingon si John Maxwell, if you want to conquer the world, conquer first your inner self, because there is inconsistency between your outer world and your internal world. Ang imong kalibutanong kinabuhi ug ang imong kailagmang panginabuhi or kinabuhi wa magsibo. Mo nang if you want to conquer your brothers and sisters to become like you, conquer first yourself. Ngano wa man gina magsibo na imong inner ug outside. And if ever you conquered already your inner self, the next to conquer, kinanglan nga imong makuha ang ilang atensyon, your family members. Kung bana ka, your wife. Kung a wife ka, your husband. Kung parents ka, your children. Kung children ka, your parents. And the nearest people in your life, individual of you, kinanglan imong makuha sila. Ingon si John Maxwell, a great writer, if ever you conquered your families, there's no reason that you cannot conquer the world. No, the people can see you. And because people can see you, tungod kay imong napasunod, ang imong pamilya, mibilib sa imuha, mituos imuha, dakong respeto sa imuha, mo inungdan nga kini mga tawhanan nakakita, will follow also your examples. Ngano, saludo sila kay ikaw nakahimo og maayo nga contribution sa imong banay sa imong pamilya. Mo'y dakong pangutana, if we conquered already our inner self sa atong pagpangdiniyos, paganato pakitang tao lang ang atong pagka-Diyos ng sometimes, ang atong pagka-active sa atong mga espirituhanong kinabuhi, pero deep inside, at the bottom of our individual self, na atay mga kinaiya nga hantod karon, we never yet conquered. Wa pa nato madisiplina, matame, wa pa nato ma-overcome, wa pa nato mag-give up, wa pa nato ma-transform ang atong kailadman. Unya mo sugot kag sa dili, even though you are hiding this for how many days, months, years, but someday somehow, wa may matago, mugawas kinang imong tinuod nga pagkanaiya. In order that it will not become visible, conquer it first in yourself. Pildiha una kanang imong within enemy. Kay mao na hinungdan ngano nga usay ang atong kailadman lahi sa tong baba. Muning sa Matthew 15:8-9, lang dila o kasing-kasing separated each other ingon si Kristo. And there are like that in our society, even in our individual self, nga atong dila o kasing-kasing wa magsibo. Because we never yet conquered our inner self. After conquering your inner self, conquer your family. And in that way, you can expect that the people around you, your neighbors, your friends, your distant relatives, will follow your examples, will believe on you, they will respect you, they will approve you, they will appreciate what you have done for God and for other people. Muna nga akong gipractice o gibantayan sa akong kinabuhi. Believe me, even my neighbors, even my relatives, even my family members, some of my family members are always following with me sa atong mga wali matag adlaw. When I speak to my family, they listen.
Kaya nga no, kita man sila for how many years. I'm trying to become good, although not totally. I'm trying to be consistent sa unsay akong baruganag principle, kita na sa akong pamilya. I am trying to improve my standard of living, kita na sa akong ginikanan. Manang when I speak to my family members, they listen. Di kay nahadlo, kundi nakita man nila na consistent ko sa unsay maayo nga akong gi-practice ever since. Sukad ko ni sod sa pag-alagad sa atong labaw o langit ng amahan. This is my point. If ever your relatives, loved ones are criticizing you, there's something wrong with you. Believe me. Pero if you can conquer, if you can gain their sympathy, their empathy, ang imong family members, ang imong relatives and loved ones for what you have done, then expect na ang mga tao sa palibot will follow you. Pero if you are desiring that the people around you will follow your examples, will believe on you, pero you never yet conquered your inner self, ug labaw sa tanan, you never yet conquered your own family members to believe on you, maunay point nako, di gyud ka ma-expect nga mga tao sa palibot mo saludo o ganahan o mo believe, mo like, mo tanaw nga ila kang modelo sa ilang kinabuhi. Ngunang kinanglan ang atong pagpangdiniyos, ato ginang dalhon sa atong trabahoan, opisina, sa atong balay, sa atong tinuod na kinabuhi. Kinanglan makita gyud sa mga tao nga nagsibog ginang imong sigsod og simbahan kung tuwa po kas gawas. Kinanglan nga kung tuwa kas imong trabahoan, ang imong aura kung naa ka sa simbahan, maor ng aura ha, way kalainan. Mother Teresa showed that. Sa panahon nga magbitbit siya, gimalatyon siyang kamot, happy face. Sa diyang mudawat sa ni Kristo sa Santos Eucharistia, happy face. Dahil nakakonkluda na nga ang inner disposition ni Mother Teresa of Calcutta, the same kung naa siya sa simbahan sa misa ug tuwa siya sa iyang trabaho diha sa katilingban nga daghag masakiton himalatyo nag-antos, wa mausob ang iyang disposisyon, wa mausob ang iyang inner disposition, wa mausob ang iyang pagbati, wa mausob ang iyang aura. Kita daga nato labihan ta ka kalma, buutan, prudent, meek, humble, simple if we are joining a certain event, labi nagpang Ginoo, so very calm. Pero tuwa tas tong balay, wild pa sa tigrig leon. I'm just telling you that this is happening also in our individual life, right? Kusog kita masuko, maningka, kusog kita mo rebuttal, kusog kita mo clear up, dali kitang mainit. Mao na kun ang imong pamilya are the witnesses sa unsay imong kinaiya, sa imong batasan, sa imong weaknesses, do you expect nga sila mo follow you? Mo follow your examples? Will believe on you? I don't think so. Mao ni ang akong gipaningkamutan nga kinahanglan ang akong adlaw-adlaw nga appearance sa telebisyon, sa radio, sa newspaper, sa internet. Sibo gid akong adlaw-adlaw nga kinabuhi when I am with my friends, ministry workers, if I am with my wife, with my daughter, with my parents, with my brothers and sisters in Alicia, kinahanglan ako gining gibantayan. Kaya usay mahimong katawanan ang akong pagkamagawali. So far, so good, so speak. I'm not boasting here. Ngano? Because I'm trying to handle everything carefully, prudent kayo ko sa akong gibuhat. Ngano? Tungod kay I don't want ng akong pamilya, maigsuon, the people who are close to me will speak negative words toward me, although I cannot expect it 100% that they will believe on what I am doing. It's up to them. Pero ang ako, naningkamot ko to become good, although dili may 100%. Naningkamot ko to match my words and my deeds, my actions every day. Naningkamot ko nga ang akong gibuhat nga pangginoo, akong dalhon sa asa ko ipadpad matag adlaw sa atong mga kabisi sa unsa atong gipanghimo dinhi sa katilingban nga atong gipuy-an. And hopefully you will do the same.
i-match ng inyong pagka-religious, i-match ng inyong pagpangginoo sa inyong gibuhat matag adlaw. Kay kung dili gali na nag-match himuong gikang katawanan sa mga tao sa katilingban nga imong gipuy-an, they will not follow you, they will not believe on you, they will not make you as their inspiration and examples. Maoro ba ni atong legacy ibilin? Bisan patay na ta, ng kalibutan na, ang imong maayong contribution, the impact to their lives will remain forever in the hearts, even in the coming generation. If you will do the right things consistently sa imong pagpangginoo o sa imong aktual nga kinabuhi. Muning dako nako ning pangutana sa matag usa. Ato bang na-match ang atong pagpangginoo sa unsay atong gibuhat sa atong tinuod jud nga kinabuhi? Nag-match ba na? Nagsibo ba na? Is it congruent? Is it parallel? Kung wa gayud na mag-match sa tan-aw nimo, meaning you never yet conquered your inner self, you never yet conquered your families, then keep it up, strive hard, double your efforts, change your mindset, change your heart, transform your life. Di pa huli ang lahat, kinanglan na transformation. If you hear this good news, Hebrew 4:7-8, kung nakadungog mo stingog sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. I would like to address this to all people, nga kung nakita ninyo ang inyong pagpangginoo, ang inyong tinuod nga pagkinabuhi, pagpanginabuhi, wa magsibo, please, kinahanglan inyo ng sugdan ni ining gutluwa. Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. You have still more days, more years, more time to do that. To repair the damages. To redivert your attention and focus in life. Kinahanglan ang imong pagkadiyosnon o ang imong tinuod nga pagpuyo magsimo. In order that God will appreciate your undertakings, efforts, endeavors on this earth. Kay kung wa magsibo, himuon gid kang katawanan sa uban, himuon kang sumsuman, libakon ka lang sa imong mga silingan. And I don't want that the people around you will do that for you. Mahal ko kayong lahat. Mo nang ako mong gi-coach, gi-mentor, gitudluan, nga mao ni himuon ninyo. Kinahanglan ang inyong pagka-Dios nun musibo gina sa inyong tinuod aktual nga kinabuhi. Mo ni tawo nga naay word of honor. Kay ba mag-unsay tao nga word of honor pag musulti yang tinudon? Anyway, ako nasa ko mga lapses ana. I admit that there are times nga mohimo ta og sulti, natay mga agreement sa uban. I would like to ask pardon if ever you are listening to me, pero hopefully di natuhukman ang tao sa kasangigayon nga ang iyang gisulti wa niya mahimo. Probably there are reasons behind nganong wa niya na nahimo for this time, in that moment. Pero kung permingo na lang nimo nga wa gid kay word of honor, meaning sige kag sulti wa nimo apply buhat, that's another story. It means there is something wrong within you. Wa kay baruganan, in other words. Ikaw sulti ka sa Ginoo, alagaran siya, simbaw nimo siya, himayao nimo siya, but you are doing evil every now and then what do you think? God appreciates you? No. Yung Ginoo, kining anak kanako mailas bakba pero way buhat. Mao ni ang concept nako. Kung naa kay lapsis sa kasanggayon na kay gisulti sa ginawa nimo mabuhat, then repeat it. Do it again. In order that you can fulfill what you are saying to God, what you are promising to God. Or else to anyone. Kung na kay gisaara, na kay gisultian, na kay giparaygan, na kay gisaad sa uban, then kung wa nimo mabuhat sa kasa, do it sa laing panahon, sa laing gayon. Do it again in order that you can fulfill your promises sa unsay imong gisulti. Pero sige ra kag sulti nga you never fulfilled it, you never did it, there's something wrong within you. Wa kay word of honor. Mao ni ang tao nga sigilag ampo niya way gibuhat nga maayo, way word of honor na. Mao ni tao sigilag saad niya wa apply ang iyang gisaad, wa tumana, wa nay word of honor. Mao na kining word of honor is important. Ngano? This is all about integrity. What is integrity? According to John Maxwell, ang bakba nimo o ang imong buhat are both united, not separated, not divided but united. Kinanglan ang imong
pulong ug ang imong gibuhat nagsibo. That is integrity. Integrity is similar sa taong may word of honor. Anyway, ako sometimes masipyat na sa daana, pero di pa uli ang lahat to repair, to change, to do again sa unsay imong gisulti nga imo nang tumanon. Paitan, musad ko kong anak nga manglaag mi anis usas mga laganan sa agna, usas mga tindahan. Then na late ko uli kay busy. Akong anak manudya, di wa man ita manglaag. Ako ino akong anak, let's do it langga either tomorrow or next days or weekends. At least akong gihulipan ng unsay butang nga wa na ko mabuhat sa akong gisulti sa akong anak. Pero palimong-limong ka everyday wa kay plano di ay sige kag sulti nak laag ta hilom na nak buhatan ni manglaag ta sige rag kag og laag unya hangtod karo wa gid ka mo laag with your child. Do you think that my daughter believes on me if I will say to her in the near days to come, nak do this, then adto ta musuri ta miyo nang akong anak di ko mo to ni mo dadi but-buton ka bakakon ka wa kay word of honor. This is my point. Kita sige tag ampos Ginoo, sige tag daig niya, sige tag himayan niya, nya wa makita sa tong binuhatan yung Ginoo di na kumuto ni mo wa ni mo apply sa imong buhat. This is my point. Wa kay word of honor. Kining wa kay word of honor, walang dangal. What is walang dangal? Wa integridad. What is wa integridad? No dignity. Anyway, we will have individual dignity in the heart of God kay iyatang mga anak. Pero ang concept nako ba? Kanang sige ra gyud sulti niya wa gyud mo buhata. That's another story. Lahi na kun naa kay gisulti wa nimo matuman kas imo himuon on the other time, in the other time, other days to come, fulfill it, do it. Pero sige ra gyud kag saad wa gyud kay mo imo nagpaila na nga wa gyud kay word of honor. Nagpaila na nga wa gyud kay baruganan. Mao nang check yourself, individual of you. Kay tingali daganato ato bangas Ginoo naguba ang atong integrity ngano ang atong baba ug atong adlaw-adlaw ang pagpuyo lahi man. Unya nga atong kaugalingon naguba sa ubang mga tao ngano sige tag stolti way gi-apply buhat wa tay gihimo mao ni ang akong point. Wa tay word of honor, no integrity, sulti lang way buhat, no integrity. Mao na if you want to establish integrity, kinahanglan na kay word of honor. Ang unsay imong i-promise, isulti, ang unsay imong gitudlo, kinahanglan magsibo sa unsa po imong gibuhat. Dagang ginikanan nga way integrity, manudlog kaayo as anak, ang ginikanan pod wa magkinabuhi matarong. Mao nang mga anak di gid mo tuo, moingon na lang ilara ko tits. Ilara ko mama, ilara ko papa. Moingon na lang anak, ngano wa may integrity. Then why some people criticize me? Inslaid sila Ginoo. Ngano? Because people are following sa unsay akong gitudlo, gipabuhat, sa unsay akong gi-request, why people are supporting us financially. I have only one answer to that. Because people saw my integrity. What is that? Ang akong gisulti ug ang akong gibuhat sa tan-aw nila, sa tan-aw ninyo, nagsibo. Gusto kong mulambo mo, not only in your spiritual aspect, but also in your material aspect, in your earthly aspect, kita mo sa ninyo. Giunsa nako pag-strive double in order that makita ninyo nga makabangon ko aron kredible ko. Mutudlo ninyo nga manginabuhi mo, nga nabuhi gali kong nagwali, nyumi ko pag nabuhi mo, nya ako wa manginabuhi. Am I qualified to tell you like that? Am I credible to speak like that? I don't think so. May mo, ilong dahil siloy. Manginabuhi, umali ka manginabuhi. But why people are quiet when I speak about this? Because you saw it. Kita ninyo. Painit si Brother Edsel, nagkalago, in cultivating our farm, in working our little business. Kita ninyo na. That's why, muna ako na-realize along the road of my journey, why people are quiet, are silent when I speak about business. Why they are quiet if I speak about progress in life? Because you saw it. Ang uban yang na lang sakto ka, Brad. Then why people are joining us, are following with us, are supporting us? Because you saw. Nga unsay akong gisulti diri matagadlaw, ako man paningkamutan to live it although not 100%. That's my point.
Mo lang some people criticize me, sila Ginoo. No. Ang tinuod, gisunod si Brother Edsel, na mga taong mituo, mi believe, mi affirm, mi approve, because nakita nila nga naning kamot nga makabaton kining ubos nga lagad og integrity, credibility nga unsa akong gitudlo ako nang gipaningkamotag gipuy-an. Right? Unsa akong gipadayag sa publiko ako sa nang gibuhat aron mahimo kong credible. Mga kasakit pagsulay ako nang gipangagian. That's why I'm credible to speak about how to overcome, about business world, about finances. Kita ninyo that we are striving hard to earn our source, our different means of income. Mao na, if I speak about this, ang mga tao, yango na lang, sakto ka brother, pag magwali ko sa pagtuloy sa Ginoo, kita ninyo na I'm studying this. I spent time, years, hours, money, just to learn in my further studies sa Tilihuyang Eskriptura. Ang mga tao, yango na. That's my point. Kinanglan, magsibo ang unsay imong gibuhat, gitudlo sa unsay itinuod di mo nga kinabuhi. Kay kung dili mura kag balay nas balas, padparon sa hangin, gamay lang, tikaybong na, tumba na, daw na. Ngano, kining klarong pag-isulti, ngano ning balaya, because not grounded deeply, dili kaayo, laom ang iyang haligi. Mao nang gibanggaan lag-unos na tumba na. May mga taong way integrities kinabuhi, di ni mo prosper, di mo lahutay, ngano wa may maniwala, way mo tuo. Mao na ikaw, kung gusto kang tuan sa ubang tao, batuni ang word of honor, integrity, unsay imong sulti, tinud-ah, unsay imong gi-promise tumana. Kinanglan ipakita nimo sa imong mga anak nga modelo ka aron makabaton kag integrity or word of honor. Word of honor and integrity are both similar. May dangal ka kapatid. Maunay gitanong Ginoo sa imong kinabuhi, may dangal ka, may integrity ka. Supposedly imo nang gigamit sa mga adlaw nga pagpanaw. Upon our human weaknesses are prevailing every now and then. That's why ang gitanong sa Ginoong integrity in your individual self is gone. Anyway, di na mauhanaw because that's the instinct of individual nga gibutangan kag integridad sa Ginoo, gibutangan kag dangal, gibutangan kag dignity. You're highly favored. Retrieve it, redeem it. Ipakita sa mga tao nga nakay word of honor. Ipakita sa mga tao nga doon na kay integrity. Ipakita sa mga tao nga nakay dangal. Ipakita sa mga tao nga naakay baruganan. Dagang mga tao sa palibot, why word of honor, balingbing ba? Why dangal, why integrity? Munang no one follows. Munang, it is not my fault if people are following, are believing, are supporting us. Kini may pinakalisod. Kining mga tao misalig sa ilang finances for this ministry. You know what? Many times I reflect to this. Inko, I know, ang ilang trust, ang ilang pagsalig, dili gid na ordinaryo, dako na. Meaning I gain respect from these people. Ngano, tingali nakita nila nga doon ako integrity. Pero you know what? This is my motive every now and then that I can establish integrity. Ngaon siya kung isulti, gibuhat, mutuo mo, kay nagsibo. Ikaw, ako kang gibasig, gihagit, to establish your own integrity. Aron, ang ubang mga tao, mo saludo nimo, mo tuo nimo, mo affirm, mo approve nimo, although not necessarily. Pero, ang nindot ko mga tao, mo tuo nimo, ganahan nimo, himuon kailang inspirations ng adu-adlaw nga kinabuhi. I receive different calls every day, text messages from somewhere, brother, I heard your preaching, very inspiring. Somebody texted me last night, you know what, brother, my mother comes to the church every day because she's always listening to you already. Before, never. But now, my mother is a very, what they call, faithful to the daily church activities in one of our towns in our society here in Bohol. Somebody texted me like that last night. Muna nga akong concept in Lord, very effective din yung maningkamot ka may mong buutan,
Very effective din maning kamot kang na kay dangal, na kay word of honor, na kay integrity. Mo ni pakita sa Ginoo inang Ginoo, Lord, na ako integrity. Akong isulti nimo, Lord, ako nang tumanon. I will die for you. Do it! Before I spoke to all of you, I addressed this to all people before, how many years ago? Whatever happens, I will remain faithful to the Roman Catholic faith. And I did it until today. Although I have many friends in other denominations, sikta, pero di na siya para nako problema kay Katoliko ko. No, di na problema kung mo kay Katoliko ko, di na ko makigala nila. That's not the point. Ang concept nako, unsa akong gipamulong in the past, gusto na kong pamatudan even until my last breath. That's integrity. That's a word of honor. Whatever happens, kapila na mo nag-ampo ako, Lord, if you'll take my family, everything, I will not leave you. I spoke that to God. I told God that already. And I will prove it. Sometimes, pag down ko, hagiton ko sa akong kahuyangas kinabuhi, if magdigatib nga akong utok, mag-uol ko that everything will be lost, negosyo, farm, akong asawa, anak, whatever, tingali ba? Ang point na ako ba, magdigatib man itong utok usahay, inko Lord, allow, because everything happens, God allows man. I will prove to you, Lord, I will not give up. I will continue preach your gospel. I will continue serving you. I will continue doing the right things on this earth. Bisang pag everything will be taken from me. Kasuwain mo gampog ingana, mo ni pinakabugat nga prayer na itabos kong kinabuhi, kini mo abot ko ani. Na doon ako'y fear that someday, somehow, everything will be taken from me as part of my, what? Testing season of my life. Kung tugutas Ginoong ingana. Pero kay baw, kung di ginaidays Ginoo, kay kitang Ginoo, how strong am I? How faithful am I to Him and to His people? Nakita sa Ginoong akong word of honor. Nakita sa Ginoong akong integrity. Ang concept na ako, I'm not boasting here, pero para makasabot mo. Ang Ginoo gusto word of honor gikan nimo. Gusto siya makakitang na kay dangal integrity in front of Him. Kay kunwa mura kag baing agian lag gamay unos hagba na. Mao ni mga tao pag way integrity, way credibility, way panindigan, di na mula hutay, murag bay kalit nagkalukapa. Pero ang taong nay panindigan murag balay gitukod sa bato. Meaning ang iyang pagtuo, Psalm 28 verse 1, it says, not mistaken, you are my rock, you are my refuge. Psalm 46 verse 1, you are my strength. Ingon si David, ang Ginoo bato na atong kasandigan. Siya mao ang atong kadampan aron di ta matumba dinhi sa kalibutan. In order that you will persevere in all your endeavors in life, sandigs Ginoo. Kaya di kaniya biyaan o pasagdan. Allow God to hold you. Kay kung ikaw mo gunit sa Ginoo, pag magka-krisis ka, tingalig makalimot ka, mihawid ka, mamuhi ka. Allow God to hold you. Kay whatever happens sa kanyang buhi nimo, di ka buhias Ginoo. Bisag matanggal ng imong kamot, still God holds you. Kung sa kay puro man imong kamot tanggal ka sa lawas, di ka buhias Ginoo. Pero never, why matanggal? Gikan kanimo lawas og kamot, bastang Ginoo may mugunit. Di ka maunsa. Mao nang allow yourself to be held by God. Right? Kinahanglan nga gunitan ka sa Ginoo. Instead ikaw may mugunis Ginoo, allow God to hold you. Morning akong agdan ninyo, my dear people of the living God. Word of honor, integrity, kumbensado ka, nang unsay imong pagpangginoo imo panang gibuhat sa mga daw-adlaw nga kinabuhi, nothing to worry. Expect that the people around you will believe in you, will approve you, will follow your examples. And that way, you can stand in the midst of crisis, adversities, trials. Ngano, kay tabangan kas Ginoo, kay ang Ginoo malipay sa tao nga naay baruganan ug lig-on ang iyang pagtuo ug labaw sa tanan ang Ginoo mo appreciate sa tao
nga naay word of honor o integrity o credibility ngayong gipuy-an sa kalibutan samtang siya nagpanaw ka nagpaila ni nga kinitawhana mitabang sa iyang kaugalingon. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to meet Jesus as your healer, protector, source of all miracles, blessings, and healing. Himong Ginoong sandiganan sa inyong makarisdanag kasakit. Then, ako nag-ampo nga unta, makabaton mo word of honor, tinud-a ang unsay inyong gilibkas sa inyong nabil. Buhi ang inyong pagpangdiniyos sa tinuod yung kinabuhi as I declare healing, miracles, blessings with the Holy Spirit in Jesus' name, uban sa pag-ampos mga birin. Amen. Hallelujah. San saman sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired to it. God loves you.